and live, okay lang? Sure. Okay, thank you, Father. Thank you. Greetings, everyone. It's so good to be here again, and thanks for having me. We pray that our guardian angels and our patron saints are praying for us every moment and every time of our existence. We need God's help and all the help we can get. And so we are here back together for this talk and reflection on conscience. I suppose hindi naman po natin kailangang maging scholarly ang discussion. I'm not here to talk to you as an expert. I'm not that kind of person. Mhm. I'm not even a theologian. I'm an exorcist, yes. And we just pray and ask the Holy Spirit to guide us along as we talk about conscience. But I can share with you insights and observations, and even based on my experience as a priest, as a pastor, as a parish priest, and as an exorcist and a spiritual director for many years, um, I hope also that if you have questions, I'm sure those questions would help us a lot in enriching our discussion tonight or this evening. Okay, conscience. Usually, ang dating po sa atin ng conscience is feeling eh. 'Di ba? Nakukonsensya ako pag sinabi ng tao, nakukonsensya ako. O pag sinabi mong makonsensya ka naman. Ang dating is parang you are referring or pointing out to a feeling which is part of it. But we should not equate it with a feeling. So what is conscience basically, as our catechism teaches us, it is judgment of reason. It is a judgment kasi pag sinabi nating judgment, you um, try to weigh things and come up with a decision or that's judgment, no, na tama ba ito or mali. So moral judgment. Kasi marami namang klase ng judgment. May judgment sa hukuman, mayroong judgment sa reasoning or logic. Ang particular po pag pinag-usapan natin ang conscience is morality eh. Okay, morality referring to actions that are good and have to be taken, or actions on the other side that are bad and should be avoided. And our conscience help us along that journey of deciding. Kaya nga, ang isang magandang prinsipyo sa buhay ay yung tatlong panuntunan na ginagamit na rin ng ating mga obispo at ng maraming mga pastoral activities sa iba-ibang lugar. Yung tinatawag na See, Judge, Act. So yung pong tatlong yon as a very good rule of thumb to proceed in any course of action, especially when it involves um, mga importante na mga desisyon natin, lalo na kung concern natin is ito ba ay mabuti or hindi mabuti, which is dapat naman, araw-araw iniisip natin. Tama ba itong hanap buhay ko or mali? Tama ba yung sasabihin ko or mali? Tama ba yung iniisip ko pa lang o mali? Tama ba itong aking desisyon o mali? So, ang ibig sabihin natin ng tama, naaayon ba ito sa kautusan ng Diyos? Meron din tayong tinatawag na natural law, likas sa tao, natural, na mayroon tayong basic na kaalaman kung ano yung tama na dapat gawin at yung mali na dapat iwasan. Meron din po tayong tinatawag na eternal law na para natin malaman, bagamat ito nga ay eternal, ay natatansya, kumbaga, nadarama. Kaya sinabi natin kanina, yung feeling, meron. But again, we should not equate conscience with feeling. Okay? Hindi po yon. Hindi po tamang, yun ang ating pagkakaunawa. It is a judgment of reason. That's basically what it is. Pero, mamaya natin pag-uusapan kung paano ba ito nahuhubog? Paano ba nagkakaroon ng konsensya ang isang tao?
Dahil kung minsan iniisip din sa ibang side ng equation na hindi kaya ito merely a psychological thing, or it's something like kung ano lamang yung psychological makeup ng isang tao na ang dahilan o pinagmulan ay yung kanyang magulang na nung maliit pa siya, sinasabing, bad yan, bad. O pag sinasabing, oh, you're a good boy, that's good. So, yun ba ang pinagmumula ng konsensya? Mahiwaga rin po kung tutuusin at malalim. Kaya nga sinasabi rin sa ating katisismo, it is our inner core, innermost core. Naririnig din natin yung salitang, it is the voice of God. May punto, pero these are descriptions and not really definitions. Kaya hindi natin pwedeng i-equate at hindi natin pwedeng sabihin na boses talaga ito ng Diyos dahil may mga, yes, psychological component or societal influences, kaya nagkakaroon ng isang tao ng paghuhusga sa isang kilos o galaw kung ito ba'y tama o mali. So, maaari halimbawa na ang isang tao ay pinalaki sa mali at naging normal na sa kanyang pagtingin, naging parang yun na yung kalakaran at tamang gawin. Kaya meron ng advertisement nung araw na sinasabing, sa paningin ng bata, anumang ginagawa ng matatanda ay nagiging tama. So, kung ang ipinapakita natin sa mga bata ay mali at doon na natin sila pinapalaki, baka isipin nga nila talagang yun na ang nakaukit sa kanilang pag-iisip na siyang the right choice, the right course of action to take. Kaya tama, may mga malalalim na katanungan katulad nga niyang tinatanong ng psychology or social psychology na ito ba ay yung tinatawag ng mga psychoanalyst na super ego, yan mga ganyan, may mga tinatawag sila ganyan, na nahubog lamang sa iyong kaisipan at damdamin dahil yun ang nakuha mo sa magulang mo o sa pamamaraan ng kanilang pagpapalaki o pagdidisiplina sa iyo. Subalit malinaw sa ating katisismo na ito ay malalim. Ito ay may kinalaman sa mga dapat gawin at hindi dapat gawin. At ito ay may kinalaman sa pagsunod sa utos ng Diyos. Well, sasabihin naman natin, hindi naman lahat ng tao nakakakilala ng Diyos. Tama. Meron nga diyang pagano. At sasabihin din natin, meron nga diyang pagano or mga atheist na mas mabuti pa kaysa Kristiyano. Siguro, posibleng mangyari yon, no? But our point here is, ang bawat tao ba ay may konsensya? Bakit nagiging expression natin yung mga walang konsensya? Yung mga tao yan, walang konsensya. Well, pag pinag-aralan natin ang psychology, meron talagang mga tao na kung tawagin moral imbecile. Hindi po akin yung term na yun, pero yun po yung natatandaan ko nung nag-aaral ako ng psychospirituality sa Our Lady of Peace Guidance Center. Tinawag po yung mga, yun po yung mga psychopathic. Ang mga psychopathic, yun yung basta na lamang pumapatay cold-bloodedly, even without provocation. And matapos silang gumawa ng napakakarumal-dumal na krimen, heinous crime, nakapanghihilakbot sa paningin ng ordinaryo at normal na mamamayan, pero sila nagagawa pa nilang tumawa, shrug it off, baliwalain yung kanilang ginawa. So, sasabihin ba natin, ito na yung example ng mga taong walang konsensya? We might tend to say that, no? Kaya ang tanong natin is, meron ba talagang taong walang konsensya? Sa palagay ko po, wala. Lahat ng tao ay may konsensya, lamang kung ikukumpara natin ang konsensya sa isang sensor, parang yung, 'di ba, ang mga sasakyan natin pagka nagpapaatras tayo, 'di ba, may tumutunog. And kapag malapit ng bumangga yung bumper mo dun sa kung anong object, 'di ba? Pabilis ng pabilis yung tunog. Paano nangyayari 'yon? May sensor. O katulad din yan ng fire alarm. 'Di ba pagka nagkaroon pa lang ng usok, tutunog na yung fire alarm. Pero posible rin mangyari na nagma-malfunction
hindi gumagana yung sensor ng sasakyan na nabanggit natin kanina, pwede rin hindi gumana yung fire alarm or any instrument for that matter na umaasa o sa nase-sense niya, kumbaga, o nade-detect niya na problema. Katulad ng mga warning, halimbawa mga warning indicator sa ating instrumental panel ng kotse. Pumupula kapag may depekto o may problema ang makina. Mayroong red light na nagwa-warning, nagfa-flash or minsan meron pang accompanying sound. Yan po ay parang bagang para pong konsensya na ina-alarm ka kapag mali ang iyong ginawa, may mararamdaman kang hindi maganda. Sabi nga, para kang inuusig ng konsensya. At ano po yung mga hindi mo magandang mararamdaman sa normal na circumstances na nakagawa ka ng mali? Either shame or tinatawag pong guilt. Pero ang maganda rin namang pag-usapan tungkol dyan is merong shame na hindi na healthy shame. Meron din naman tinatawag na healthy shame. Ganun din po yung guilt. Merong unhealthy guilt at meron din namang healthy guilt. Ibig sabihin, within the normal range, within the um, range na siya ay tama. Okay? Nasa tama. Hindi kulang, hindi labis. Tama lang. Okay? Kaya naman, makakatulong din po kung maintindihan natin na kung parang ang sensor ang ating konsensya, sasabihin niya rin sa iyo kapag tama yung ginawa. Nakakaramdam tayo ng masaya, magaan, kapag nakatulong tayo sa kapwa, nakagawa tayo ng tama, nakagawa tayo ng isang mabuti o banal na bagay. But like I said, hindi laging dapat i-equate sa feeling. Napakadelikado niyan dahil feelings are feelings. Emotions are motions. Emotion. Kaya siguro ganun ang tinawag, ano? Nagbabago yan. Pabago-bago yan. At depende yan um, sa bawat tao. Hindi tayo pare-pareho ng isip, hindi rin tayo pare-pareho ng damdamin. Subalit, pwedeng kahit to some degree or to some extent, nararamdaman natin na pare-pareho nating alam nating lahat na mali ang magnakaw, alam nating lahat na mali ang pumatay, alam nating lahat na dapat tayo sumunod sa batas, alam nating lahat na dapat tayo maging makatotohanan, makatarungan, maging matapat, alam nating lahat. Pero ang sunod na tanong, may konsensya nga tayo, hindi naman sinusunod. So kaya, hindi katakataka na yes, alam ng isang tao na mali yung kanyang ginagawa, ay ginagawa niyang ng paraan, gumagawa siya ng paraan para, kumbaga, sa i-muffle, ano? Kumbaga, halimbawa, tumunog yung fire alarm. Sasabihin mo ba kapag tumutunog yung fire alarm, ang ingay-ingay naman ito, kukuha ko ng isang malaking tuwalya at babalutin ko yung bell na nag-a-alarm, nakakarindi? Is that the right course of action? Hindi. Ang dapat mong gawin kapag nag-a-alarm yung konsensya, bigyan mo siya ng pansin. Ginigising niya yung iyong damdamin. Kung negatibo dahil gumawa ka ng mali, yun ang magtutuwid sa iyo or maggagabay sa iyo na pagsisihan mo yung iyong nagawa, pagbayaran mo kung anong damage, at wag mo nang uulitin pang muli. At kung sinasabi sa iyo ng iyong konsensya na tama ang ginawa mo, lalo mo siyang gagawin. Hindi dahil sa magandang iyong pakiramdam, kundi dahil sa yun ang dapat gawin at yun ang tamang gawin. Kaya again, binabanggit ko, hindi tayo pwedeng mag-rely sa feeling. Ang totoo niyan, ang konsensya natin ay dapat pa ring hubugin. Yan naman po yung tinatawag din ng Catechism of the Catholic Church at pinapaalala rin sa atin ang kahalagahan ng conscience formation. Na dahil meron po tayong iba-ibang klase ng konsensya. Merong konsensyang accurate. Alam niya pag tama, alam niya pag mali. At sasabihin niya sa iyo kung tama ang ginagawa mo at sasabihin niya kung mali. Pero mayroon ding tinatawag na inaccurate.
Meron tinatawag na erroneous conscience. Mali na yung nagagawa, nakakatawa pa't natutuwa. Hindi man lamang, sabi nga, without qualms of conscience. Hindi man lamang binabagabag ng kanyang kalooban. Kaya, diyan pumapasok ang kahalagahan ng conscience formation. Isa pa, meron din tayong tinatawag na scrupulous conscience. Ang scrupulous conscience naman, hindi na mali yung ginawa, pero ang reaksyon niya parang nakapatay na siya ng tao. So parang oversensitive naman, kumbaga, no? Hindi na mali ang ginagawa, pero nababagabag pa rin. Yun po yung tinatawag na scrupulous conscience. Yung isa naman, callous conscience, baliktad naman. Mali na yung ginawa, pero akala niya pa tama. Callous, doon po kinuha yung salitang kalyo, no? May kalyo na. Yung kapag may kalyo or may kumakapal na yung iyong balat, hindi na siya masyadong sensitive, hindi na nakakaramdam. Kaya yung callous conscience, mali na yung ginawa, okay pa siya. Kabaliktaran naman yung scrupulous conscience, hindi na mali pero nababagabag naman siya. So nakikita niyo po, may mga iba-ibang talagang uri ng konsensya. At mayroon pang wala dun sa dalawa, hindi callous, hindi scrupulous, pero doubtful naman. Hindi naman siya makadecide kung ito ba yung tama. Hindi rin siya makadecide kung ito ba'y mali. Nagdududa siya, baka ito ay mali. Nagdududa siya kung baka ito ba talaga ang tama. So, hindi niya masigurado kung tama, hindi niya rin naman masigurado kung mali. Kaya ang turo po sa amin nung nag-aaral pa kami ng moral philosophy, in case of doubt, the rule of thumb is, in case of doubt, do not act. Resolve first the doubt. Halimbawa, madilim. May naglalakad ka. May nakita kang kaunting hukay. Hindi mo alam kung malalim or mababaw. Tatalunin mo ba 'yon or basta ka na lang ba tatalon? Hindi ka nakakasiguro kaya nga you are in a state of doubt. So do not act. Hindi ka basta bababa diyan, malay mo bangin pala 'yan. Hindi ka basta hahakbang diyan. Hindi ka nakakasigurado kung mababaw 'yan. Kaya i-resolve mo muna yung doubt. Try to find some information or relevant data about this thing in front of you. Kaya mahalaga sa formation of conscience ang pag-aaral ng katisismo. Pagbabasa ng tinatawag nating spiritual reading. Pagbabasa ng mga aklat na magbibigay sa atin ng karunungan tungkol sa kung alin ang tama at kung alin ang mali. Hindi po masyado dito yung legality. Pag ang pinag-usapan po natin ay legality, yan na yung kung law of the land. Ginawa ng tao na batas. Ang pinag-uusapan po natin morality. Yung ginawa ng Diyos na batas na nakaukit sa ating puso. Na may basic tayong kaalaman na mali ang pumatay, magnakaw, mali ang mali ang anumang pananakit o anumang kahalayan, mali ang paninirang puri, mali ang pagsisinungaling, etc., etc. Okay? Pero ilang tao ang sumusunod sa kanyang konsensya? O baka tinatakpan na lamang niya para hindi niya marinig yung tinig ng konsensya. Meron din pong mga taong ganon. Yes, nagfa-function ang iyong konsensya ng maayos, pero binabaliwala. Another important rule of thumb is obey your conscience. Again, ang sinasabi ng iba, obey your conscience because it is the voice of God. Well, mahirap pong sabihin yon. It's quite an overgeneralization. It's quite an overstatement that it's the voice of God. Kasi nga, paano magiging voice of God kung mayroon ngang erroneous conscience? Kaya hindi magandang, hindi akma, hindi accurate na expression yung it is the voice of God. Pero dapat nating sundin dahil yun ang pinaka-compass natin, yung tinatawag na moral compass. Makakatulong ang pag-aaral natin, let's say for example, ng Ten Commandments, ano yung mga violations sa bawat utos ng Diyos, at alin yung tamang gawin,
para matupad yon. Yan ay 10. Minsan nga hindi pa natin memorize. And then even if we could have memorized each of the commandments, many of us are not aware which is what are the violations or the sins against this kind of commandment. Kaya pag ang pag-uusapan po ay um, formation of conscience, isang napakahalaga ng pag-aaral tungkol sa moralidad, ng pag-aaral tungkol sa divine revelation, Bible and teaching of the church. At ganun din po, napakahalaga ng pagkukumpisal. Dahil kung ikaw ay nagkukumpisal, natutulungan ka nung pare, ng iyong confessor, natutulungan ka nung pare para makita, maituro, mai-point out sa iyo kung gaano ba kalaki itong kasalanang nagawa mo, or kung minsan din naman meron nga sa atin na ikinukumpisal na hindi na naman kasalanan. And a good confessor will guide you along para so that you can trace the right path, no? You can take the right path, make the right choices, and do what is good and avoid what is evil. So yan po yung mga ilang mga kaisipan. Baka po meron kayong tanong, pwede po tayong magtanong. Okay, Father, thank you. Father, kasi I think it's important na yung conscience is formed. So, tama. I guess tama po yun, to help you in your faith. I mean, ang tanong ko actually is how important is the good conscience sa faith, sa growth mo sa faith? Napakagandang tanong dahil ibig sabihin kapag ganyan ang tanong ng isang tao, seryoso siya sa kanyang kaligtasan, kabanalan, ugnayan sa Diyos at buhay espiritual. Mhm. Concerned siya na tahakin niya yung kasiyasiya sa mata ng Diyos. And sana all, ano? Hmm. Magandang tanong yan at makakatulong sa marami nating mga nakikinig o makikinig or susubaybay dito po sa ating pagbabahaginan. Mahalaga po na tama ang ating konsensya dahil alalahanin natin, no man, sabi nga, no man is an island. We live in a community, kaya mahalaga na tama ang ating kilos, salita at gawa. Pero kung ang atin mismong konsensya ay magulo o yun ngang mali-mali, paano natin mapipili yung tama? Kung mismong yung ating aparato hindi tumatrabaho ng tama. Kaya, di ba, ganun din sa ating mga gadgets, computer, sasakyan, sinisikap natin na calibrated yung term, Mm. na ibig sabihin, yung mga term na in sync. Ibig sabihin, tumatrabaho siya ng tama. Dahil doon tayo naka-base, nakabatay ang ating kilos, isipan, salita o gawa. Ganun po siyang ka-crucial at ganun po siyang ka-significant. Mhm. Okay, Father. So, ang tanong po actually namin, kaya kami nakaisip is, so how do you know you have a good conscience? Ah, Kaya naman po, dahil ang tanong na yan nga ay moral and spiritual question, makakatulong po na mayroon tayong spiritual director. And Mm. even go further. Kasi ibig kong sabihin, hindi lamang pagsusuri ng iyong konsensya, kundi kung saan ka ini-inspire ng espiritu, ng banal na espiritu. At kung saan ka rin naman hinahatak ng masasamang espiritu na pareho siyang tumatrabaho, na kung minsan kaya ka naman nalilito, although hindi na ito tungkol talaga sa judgment of reason or conscience, kundi it's more about discernment of spirits. Hindi mo magagawa yan kung sarili mo lang. Sabi nga, we are not good judges of ourselves. Kailangang may mag-feedback sa atin. Mirror tayo. 'Di ba? Katulad din ng
para makita mo itsura ng iyong mukha. Nananalamin ka. So, somebody who will mirror to us who we and what we are. Kaya nakakatulong din ang pagdarasal. Kasi Mm. pag regular ka nagdadasal, lagi kang humaharap sa Diyos. Kaya Mm. somehow, nakikita mo yung kabutihan ng Diyos, nasasalamin mo rin naman yung mga kakulangan o Mm. pagkakamali. Kaya napakaganda ng prayer, yung iba nga sa atin, uma-attend pa ng retreats, recollections, lahat ng nagbibigay sa atin ng self-awareness. Okay? Um, Nakakatulong din po. I would highly recommend yung regular every evening, every day na tinatawag na examination of conscience. Even for few minutes na makita mo, how did I spend my day? Alin ba doon yung dapat kong ginawa? Alin ba doon yung hindi ko dapat ginawa? Etc. etc. By doing that, lalong nagkakaroon ng mas malalim na kamalayan sa iyong sarili. Yung tinatawag nating growing or deepening self-knowledge. Pero, like I said, we are not good judges of ourselves. Kailangang i-mirror sa atin or yung feedback loop, may mag-echo sa atin, may mag-feedback sa atin kung anong tao tayo. But of course, that person should be a reliable person. Kaya Mhm. hindi basta kung sino, hindi troll, hindi basher, no? Eh. Hindi baka hindi maging reliable, baka maging biased or Mhm. prejudiced yung kanyang ibibigay na info sa iyo. Mm. Okay, Father. So, ang mga takeaway ko, I think it's important po kasi. So, for us to form a good conscience, it's not yet late, Father. It's not yet late. Is it late? Is there such a thing, Father? Well, yung sinabi ni San Agustin, sabi ni Saint Augustine, late have I loved you. Pero Ah, the thing is, paano niya nasabi yon, di ba? For many, many long years, siya ay nahulog, na alipin ng kasalanan. But it was not too late in the sense na, sipin mo naman, naging bishop pa siya, naging mhm. saint pa siya. So naligtas pa rin. It's not too late to learn. We always have a room for growth, but don't get disappointed with yourself or feel bad about yourself. The important thing is you don't waste time that's given to you. Kaya ang sabi ni Saint Francis of Sales, the best remedy for the lost time is to make the most of what remains. I say it again. Okay. The best remedy for the lost time is to make the most of what remains. We make the most Of what remains. of what remains. So it's not really too late. Yes, Father, thank you so much. So, um, for us, it's a good takeaway, Father. So, spiritual reading, tapos confession and spiritual director to Yeah, find the good one, yeah. a prayerful life, and examination of conscience every night. And catechesis. Catechist. So, Read catechetical books, explanations, resources, yung magagandang resources na easy to understand. And of course, there are many mga mobile apps na pwede nating pagkuhanan ng mga Catholic doctrines about morality. okay, thank you, Father. And then the voice of God, hindi na yan accurate, Father. Kasi, so we can say na it's not the voice of God. It's just a description, but not a definition. Yes, yes. Okay, thank you, Father. So, we welcome questions. Ayan, si Tina ho. Sis Tina. Ay, sis Neneng next ka. Sis Tina, go ahead. Hi po. Hi everyone. Hi Father. Good evening po. Good evening po. Opo, ask ko lang po kasi sa Bible, 'di ba? Parang ang may sinabi doon. Di ko lang alam what particularly yung quote na yon where you could actually find it. Pero I remember there was this na nabasa ko about lukewarm souls, and yun yung nakakatakot na pagka lukewarm yung soul mo, no? So I think papasok siya, Father, sa conscience, 'di ba po? So there is no
in between when you said or you compared dalawang klaseng conscience na kung saan sumusobra tayo na kinakastigate natin yung sarili natin or meron naman other one na it's the opposite wherein nagkukulang tayo, 'di ba? Parang doon po ba magfo-fall yung being lukewarm? Yung parang wala na tayo, manhid na tayo sa kasalanan or to ano? Salamat po sa tanong. I find it a very special question. Why? Kasi it seems innocent. But the Mhm. reality is, it's a huge trap. It's a Opo. huge stumbling block. Yan po ay nasa Book of Revelation. I just Oo. cannot say the exact number of chapter and verse, but yan po yung isa sa mga sulat dun sa mga churches sa Book of Revelation. And napakatindi po ng judgment doon sa sinasabi sa aklat ng pahayag. Sinasabi po doon, "You're neither hot or cold, I will vomit you." Wow, tindi ano? Hindi ka malamig, hindi ka mainit, ikaw ay maligamgam, isusuka kita. It's God telling His people. And that's the point of your question. Yan po yung tinatawag nating mediocrity. Sabi nga po ni Divine Mercy kay Sister Faustina sa kanyang diary, akala nyo ba masakit yung pagkakapako sa aking mga kamay at paa? Yung mga taong maligamgam, yan na nga po yung mediocrity. Hindi mainit, hindi malamig. Yung mga taong lukewarm, mas masakit ang ginagawa nila sa akin kaysa pagkakapako na dinanas ko. It's the Lord telling Saint Faustina. Kaya tama po, maganda po yung tanong ninyo. Yan po ay isang napakahalagang bagay na dapat nating ingatan, napakadelikadong bagay na dapat nating ingatan dahil maraming magsasabi halimbawa na wala naman akong pinatay, pero wala ka rin namang tinulungan na buhay, no? Wala naman akong sinaktan, pero wala ka rin namang tinulungan na sugatan. Wala akong minura, wala ka rin namang pinuri. Ibig sabihin, nangangatuwiran yung tao na wala naman po akong ginagawang masama. Eh baka naman sabihin sa ng Diyos, oo nga, wala kang ginagawang masama, wala ka rin namang ginagawang mabuti. That's the danger. Opo, Father. Thank you po, Father. Thank you sa question po. Okay, Sis Ning, you're next. Yes po, Father. Bali, Father, yung first ko muna po, Father, is sharing po yung ginagawa ko po dun sa examining the conscience. Pag magkukumpisal po ako, binabasa ko po yung Ten Commandments. Tapos, tinitingnan ko po dun, halimbawa, yung unang commandment po is, love God above all. Parang, tiningnan ko po sa sarili ko kung nakapagsalita, may nagawa po ba ako na labag sa utos ng Diyos. And then yun nga po yung sunod-sunod na yung about sa magulang at saka sa pagnanakaw. Di ba yung parang Father, parang nililista ko po sa papel. And then yung examining of conscience, nagawa ko pala yun. Na yun, dun po pala, habang nag-examine ako ng conscience, parang tinutulungan din po ako ng guardian angel ko to think ano pa po yung mga nagawa kong kasalanan. And then, Father, yung conscience naman po, halimbawa may nakagalit po ako, di ba kanina lang siya. Yung conscience ko po, may confession po kami kanina. So, yung confession po, tinake for, parang inano ko po, ginrab ko po yung oportunidad. Kasi, hindi naman po sa Father, pero alam ko talaga, Father, parang wala naman po akong kasalanan sa kanya. Wala po akong nagawa. Alam ko po sa sarili ko, alam ng Diyos na pinipilit ko pong maging mabuti sa harap niya, pero yung ginawa po kasi niya is iba po yung binalik niya sa akin. So at the end of the day, hindi siya nagpakita sa akin, pero ako po tinake ko po yung pagkakataon na makapagkumpisal. And then yun po, maganda rin po yung sinabi nung pare at naging spiritual director ko nga po na ipagdasal ko po yung taong yun. Pero Father, ano po ba yun? Parang mayabang po ba ako na hindi ka na konsensya sa ginawa mo? Maano po ba yun? Bad po ba yun, Father? Tama yung ginawa mo na you give it a second look. Nakita ko sa paghahanda mo, it's very appropriate and it's it's an ample time. Tinanong mo yung tamang tanong, nihanda mo ang sarili mo.
And binigyan mo pa siya ng second look. So, hindi naman din natin kailangang kumbinsin ng ating sarili na mali tayo kung talagang after reflecting, looking back, yung tinatawag nating examination of conscience, nakikita mo naman talaga na hindi naman ganun kalaki ang iyong pagkakamali kung meron man. Okay? Kung meron man. Excuse me. Dahil kung minsan, ang nagiging problema rin naman ng iba nating mga kapatid ay tayo na yung nagsisiksik sa isip natin na tayo yung mali. Yung iba naman, pinagtatakpan yung mali. Yung iba naman, wala nang nakitang tama sa sarili. So these are extremes to be avoided. Kaya sabi ko kanina, merong healthy guilt at unhealthy guilt. So explain natin ngayon, healthy shame at unhealthy shame. Basically, ang dynamic nito, ang guilt, yung hindi ka makatingin sa sarili mo, yung parang nahihiya ka sa sarili mo. Ang shame, hindi ka makatingin sa iba, nahihiya ka sa iba. Pareho yun na pwedeng maging epekto ng konsensya. Pero depende sa intensity ng ginawa mo. So, for example, nangupit ka, example lang naman, hindi ikaw to, nangupit ka ng 5 piso, hindi naman malaking kasalanan yon. Pero nangupit ka ng 5 milyon, aba, ibang usapan na yon. Meron pa nga dyan na nangurakot na ng bilyon-bilyon, nakakangiti pa, no? Nakaka-deny-deny pa. You know what I'm talking. Iba pa rin yon. Another example is, iba yung nagnakaw ka, example lang naman to, nagnakaw ka ng 1,000 piso sa isang bilyonaryo. Pero iba yung nagnakaw ka ng 5 piso sa isang pulubi. Nakikita niyo yung mga pagkakaiba ng intensity, ano? So, sasabihin ba ng konsensya mo na ikaw ay korap, ikaw ay, ano tawag, tiwali, ikaw ay magnanakaw, kung ang nakuha mo naman ay 5 piso lang halimbawa, sa isang bilyonaryo. O, di ba? Iba na naman. Well, we are not trying to justify any action. Kaya lang, ang iniiwasan nga natin, yung unhealthy guilt, unhealthy shame. Ang unhealthy guilt at unhealthy shame, tinuturo mo o dinuduro mo yung sarili mo sa isang pagkakamali na hindi mo naman binaplanong baguhin. Ang healthy guilt, healthy shame, normal na you don't feel good about doing something wrong. That's normal. Pero kaya siya healthy guilt, healthy shame, hindi mo na kailangang mag-isip ng suicide, hindi mo na kailangang iuntog yung sarili mo sa pader, hindi mo na kailangang gulpihin ang sarili mo, yung sinasabing sisihin ng todo-todo ang sarili mo. Dahil nakita mo na, natanggap mo na mali ka, and you even move beyond that and move towards the next step na hindi lang tinatanggap mo, kundi babaguhin mo. At kung mayroon ka man na nasaktan or na naagrabyado, nalugi, or nasira, i-repair mo kung ano man yung damage o ano man, isosoli mo kung ano man yung nakuha. Yun yung healthy guilt at healthy shame. Hindi yung paiyak-iyak pa tapos mamaya naman magnanakaw na naman. Okay. Sis Maricel, go. Hi, Father. Good evening po. Good evening po. Question ko lang po is that I feel na po yung conscience is challenged at your most challenging times. For example po, you've been bullied at work, na talaga pong bully na bully lahat ng tao sa office, where you feel so lonely. Tapos po, you want justice. Kasi alam niyo po sila yung wrong eh. But the challenge is, yung po minsan, what do? You hear the Bible for to forgive, pero it's hard to forgive po when you think, why me? Wala naman po akong ginawa. There's so many things that's going through my head po na, do I
do I go for justice? Do I just let go? What would be your advice in that situation po? That's another important angle of question. Who determines what is right and what is wrong? Is it the barkada? Is it the company? Is it the group? Dahil baka naman po ang issue dito ay yung tinatawag na nating compliance or peer pressure. Dahil, example, tayong mga Pilipino, meron tayong tendency na tinatawag nating Filipino value of pakikisama. Lahat ng kasama mo, sinasabing tama. I will use another example. Kung sinasabing tama ang pagkuha ng gamit sa office, dahil lahat naman sila, hindi ikaw, lahat naman sila nag-uuwi ng mga gamit sa office. At hindi naman sila nahuhuli o napaparusahan. And then sasabihin nila sa iyo, makisama ka naman, gaya-gaya ka na lang sa amin, huwag ka na magmalinis. Does it make pagnanakaw correct? Di ba hindi? Kaya ingat tayo sa peer pressure. Ibang usapan yan. It's a pressure coming from outside. Kaya nga, mahalaga yung tanong nga kanina eh. Kaya mahalaga ang konsensya. Sasabihin ng mundo, tama ito, pero ano ba yung sinasabi ng konsensya ko? Kaya naman kailangan yung conscience formation. Dahil, well, kung hindi man ganun katalas ang aking konsensya, hindi man ganun ka-accurate, natutunan ko, for example, nagbasa ka ng catechetical book or spiritual reading na doon ka na kumbinse na itong ginagawa mo ay tama. So kahit paanong sabihin ng lipunan, lalo na kung ang sinasabi naman ng lipunan ay kamunduhan at gusto kang kumbisihin upang ganun din ang iyong isipin at gawin, diyan mo gagamitin ang iyong konsensya at ang iyong pinag-aralan sa moralidad. Okay, thank you po, Father. Welcome po. I think there's a question for Sis Sam. Good evening po. Good evening. Father, good evening po. May question po ako, Father, kasi ganito po yung situation. May times po noon na pag may nakokomit akong kasalanan, tapos po alam ko po na mali, and then minsan nagtataka po ako, bakit ganun? Bakit alam kong mali na yung kasalanan na nagawa ko? Bakit parang feeling ko manhid ako? Hindi man lang ako parang nakonsensya, parang hindi ko ma-feel yung remorse, yung gano'n na kahit na alam ko pong nagawa ko yung kasalanang yun at gusto kong ikumpisal, the feeling of remorse, hindi ko po alam kung bakit hindi ko po ba ma-feel man lang yung lungkot dun sa ginawa kong kasalanan. Pero aware po ako. Hindi ko po ba alam, Father, ano po yung nangyayari sa gano'n? Ano pong nangyayari sa conscience ko nun? Tsaka ano po ang puwede kong gawin kung dumating yung time na baka maging gano'n po ulit. Ayoko po kasi dumating sa panahon na hindi na ako makokonsensya o di kaya magiging manhid na lang ako. Ayoko rin pong abusuhin yung Sacrament of Reconciliation kasi mercy ng Diyos yan. Ayoko pong makagawa ng mas matindi pang kasalanan dahil po dun. Yun lang po, Father. Tatanungin kita, yun bang kasalanan in question ay lagi o madalas mong ginagawa? Ito naman, Ay, you don't have to y- be particular specific. Opo. Father, thank you po diyan, na-remind niyo po ako. Yun po, may time po na yung nagiging po siya paulit-ulit, yung nagawa ko po before. Kahit na naikumpusal ko po noon, tapos after a long time di ko nagawa, pero the next time nagawa ko ulit yung same scene, yung ganun po. Actually, meron, excuse me, meron tayong tinatawag, ewan ko kung familiar kayo dun sa term na favorite sin. Lagi mong ginagawa at lagi mo rin kino-confess. Well, siguro karamihan ng tao, meron ganon. Ang isang kasing nangyayari, kapag paulit-ulit na nating ginagawa ang isang masama, by force of habit,
nagiging na siyang napaka-familiar at halos automatic na sa atin. Kuminsan without meditation or second thought, yun nga, nagiging automatic na siya. It's very easy for us to do these things. Kaya, diyan tayo dapat maging maingat sa mga vices. Ang vices are bad habits, sinful habits. Because by doing things, evil things over and over again, halos hindi na halos hindi na natin marinig yung tinig ng ating konsensya. Opo, Father. Bali ano po, natatakot nga po ako na ayoko po siya maging habitual sin. Kaya po ano po kaya, Father, yung puwedeng although hindi ko naman na po hindi ko na po na-encounter yung gano'n, pero natatakot lang po ako kasi na dati kasi dumating po ako sa gano'ng point. Kaya natatakot lang po ako na ayokong bumalik ulit sa gano'n. Ano po ang puwede pong gawin? You did the right thing. You go to confession. I think if I get it right, you do it regularly. Yes po. That's a good spiritual practice. Pero as an exorcist, kuminsan kasi wala tayong malay, akala natin habit-habit lang. Pero yung pala, mayroon demonic attached dun sa habit na yon. Kaya, what I would add to that kind of advice is, kaming mga exorcist kapag mayroon na sa aming inilalapit na mga halimbawa demonic attack or influence for that matter, dalawa pong bagay napaka-basic ang makakatulong sa ganitong sitwasyon. Lalo na yung mga kasalanan na hindi tayo makakawala, hindi tayo makahulagpos, makaalagwa dahil nga by force of habit. And maybe there could be demonic spirits attached to such sins, and trying to um, get hold of us. Nagla-latch on siya dun sa kasalanan na yon, kaya parang hindi tayo nga makawala. So, dalawang bagay. As an exorcist, I would highly recommend yung tinatawag na renunciation or act of renouncement. Basically, pagtatakwil. Kaya pag nagbibinyag, di ba sinasabi, itinatakwil mo ba si Satanas, ang kanyang mga gawain, ang kanyang mga panghihikayat. This is an important spiritual and prayer activity, kasi by renouncing, nawawala siya sa iyong buhay. Baka yun ang kulang. You could try it. But the renunciation or renouncement would not be enough if we don't pray the act of Contrition po? entrustment, Trust. or if not entrustment, yung consecration to the Sacred Heart, to Immaculate Heart of Mary, or to the Blessed Sacrament, the act of consecration. Okay? Mhm. And if I may add one more, yung act of reparation, na you are trying to repair Mhm. before God in a formal manner. You are stating formally and wagas na kung ano man yung na-damage mo, nire-repair mo. Yun po yung reparation. So, act of renunciation, act of consecration, and act of reparation. Okay. Father, marami pong salamat. Oo Po, nga. actually po, yan nga yung kulang po kasi nawala po sa isip ko yung sa renouncement. Although may consecration, pero yung renouncement ang nawala. Tsaka po, ngayon ko lang po rin na nalaman yung about sa act of reparation. Kaya thank you po, Father. Malaking tulong po. Kaya mahalaga po yung sequence na yun. And thanks for noting that, na-appreciate po ninyo na kahit una muna yung renouncement, logically po talaga una siya. Why? I'll give you an example. Ikaw ba mayroon kang liligpitin na kusina? Let's say dishwashing ka. Inuuna mo ba yung rinsing? Di ba una muna yung scrubbing? Mhm. Scrubbing first, then rinse next. Mhm. Ganun po yung pong renunciation, yun po yung scrubbing. Mhm.
At yung sunod po, yung ang act of consecration and reparation, yun po yung rinsing kumbaga and Mhm. drying it up. Okay. Okay, thank you so much, Father, Father. marami pong salamat. Thank you rin po. Yeah, Father, ang daming natutunan. So, meron pa bang question? Kasi we wanna give... Okay, Tina, last na lang. We wanna give Father a good vacation today kasi vacation din today and it's almost dinner time. So, Sis Tina, go ahead. Oh, sorry, pwede na magsisindi na kaya naman eh. Pwede po ba isa? Isa na lang, go. Okay. Father, sana hindi po masyadong mabigat to. Tatanong ko lang po. Kasi 'di ba after pandemic, I don't know if it started even before that. 'Di ba tumataas na yung mga mental cases, yung mga nagpapakamatay in particular. Since we're talking about conscience, gusto ko lang pong itanong, kung dati po, parang it's a big sin for yung nagpapakamatay, parang hindi na sila binibless ng mga pari. Ngayon po ba, anong stand ng church pag nag-suicide ang tao? At kung tutuusin, we are very careful, we are very pastoral, we are very humane in treating this issue. Kasi isipin nyo naman sa isang pamilya na may ganyang insidente, you can sense the tragedy, the sense of loss, and the sorrow and grieving that they would have to go through. Kaya hindi naman tayo dapat maging harsh judgment, yung judgmental ang ating approach. But the truth is, it's wrong. It's not right. We don't have the right to do it. Nobody has, okay? Because when it's about life, God is the giver of life, and only He can take it. Tayo, pinahiram lang tayo ng buhay, we should take care of it. Only God can take it. We take care of it. So, God can take it, we can only take care and should take care of it. Pero, kung ang tanong niyo po ay, bakit bineblessan na ngayon yung mga nag-commit ng ganon? It is not to condone, it is not, don't get it wrong, like it's a signal of approval, or are we minimizing the gravity of that kind of action? Well, sabihin man natin na naguguluhan ang isip ng isang tao, nakukonfuse or nalilito, kaya niya nagawa yon, that's what the church understands. But it doesn't have to be miscalculated or misconstrued as approval, nor saying that it is lesser evil. The church only says that the person could have committed it because of lack of deliberation or maybe full knowledge or clarity of mind. Kasi for a sin to be a sin, mortal sin for that matter, di ba alam natin dapat present yung tatlong elements. Mhm. Grave matter, Mhm. full knowledge, Full consent. full consent. Very good. But yun ang kino-question natin ngayon sa isang suicide case or for every suicide case. Could there be a full consent and maybe full knowledge? Maybe. We Mhm. could doubt it. Mhm. Giving the person the benefit of the doubt. Kaya yun ngang mahiwa tayo, iniiwasan natin. Yung maipit sa pinto yung daliri mo, na iniiwasan mo, yung pa kayang papatayin mo yung sarili mo, di ba? Mhm. So, giving the person the benefit of the doubt, most probably, the person out of confusion, or yun nga, unhealthy guilt, unhealthy shame, kaya siya nag-recourse sa ganon. So, hindi natin siya sinisisi, hindi rin naman natin siya pinupuri. Hindi natin sinasabing tama yung kanyang ginagawa, alam nating mali, pero binibigyan natin ng konsiderasyon. Also, yung mga naiwan niya na naulila sa kanyang pagpanaw. Isipin mo naman kung hindi pa natin man lamang babasbasan yung kanyang labi o remains. Mhm. Doble na yung sampal dun sa mga taong nakapaligid at nagmamahal sa kanya. Mhm. So, pagiging maunawain, pagiging mapag-alaga at makatao ng simbahan. Mhm. Okay. Okay po, Father, thank you po. Pero it's okay to still pray for the person, especially if kilala po namin yung gumawa nun. Okay It- lang po yun. Parang hindi po, not na-stop na feeling namin, baka hindi na siya
i-accept or something dahil nga for what he did. Hindi naman po, Father, we could still pray for the person. The more we should pray for the person. And it's always beneficial to pray for anybody. Okay Dead po. or alive, we should, di ba, nakalagay dun sa isa natin sa mga corporal and spiritual works of mercy, praying for the living and the dead. All right, thank you po, Father. Welcome po. Okay. All right. With that, I'd like to say thank you again, Father Joseph. Ang ganda-ganda. Conscience po kasi talaga, no? Ngayon, alam na natin, ha? May kinalaman siya sa faith, sa salvation ng souls natin. So, importante po talaga conscience formation. Thank you so much, Father. And we hope that you will have a good evening, good vacation, happy weekend. God bless you. You are always in our prayers. Yan talaga, Father. And then tomorrow, Father, ang gift of love namin. Salamat Thank you, din po Father. sa inyong imbitasyon. Salamat po sa pakikinig. Salamat po sa napakagagandang tanong. Hope to be with you again soon. Yes, Father. Thank you so Yay. much. Thank you, Father. Thank you so much, Father. Father, Yes, let's pray. everyone. Good night, Father. Hindi ka na Bye. Let's mag-Facebook, pray. Father. Sandali lang, let's pray muna. Let's pray, Father. Ayaw nga pala. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and It ever was in the shall be, beginning, is world now, and will be forever. The ever. Lord be Amen. with you. And with your And with your spirit. spirit. Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much, Father, and good Good night, Father. night. Good night, Father. everyone. Father. Thank you. Good night po. Thank you. Bye-bye.